Hello Sir Paul. Ako po si Enjo. Nangyari po ang karanasan na ito recently lang. Actually, matagal nyo na akong fan eh. Pero ni minsan hindi ko lubos akalain na ako mismo ang magpapadala ng kwento. Kasi sa totoo lang kapag bumabiyahe ako, pinakikinggan ko sa intercom yung mga kwento nyo para pampawala ng antok, ng pagod. At habang bumabiyahe, kahit papaano ay na-entertain. Kaya sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na ito para mag-thank you Sir Paul. Malaking bagay ang mga kwento mo para sa amin, para sa akin. So heto na nga. Nakatambay ako noon dyan sa may Dasmariñas, Cavite, sa may Palapala. Siguro mga 9 PM or 10 PM na po nito. Sabi ko isang biyahe na lang uuwi na ako. Nang makareceive po ako ng notification mula sa app, na yun nga, may delivery nga po ako. Yung customer may pinapadelivery mula Dasmariñas, Cavite, papunta ng Silang Cavite. Pwede na. Sakto taga Silang din ako. Pero yung Silang na pagpupuntahan ng delivery, hindi ako pamilyar. Hindi na lang ako magbabanggit ng lugar ha. Mahirap na. Basta itong Silang na ito, medyo liblib na po ito. So, heto na nga. Agad ako nagpunta doon sa may Dasmariñas bayan. Hindi naman po ako ng problema kasi alam ko naman yung location. Sir, ano ho ito? Ano lang yan, gamit lang yan sa kusina. Balot na balot yung gamit Sir Paul. Naka-packaging tape ito tapos cling wrap. Parang mahaba lang ito na bagay. Mabigat din kaya binaliwala ko na lamang. Tinanggap ko yung item. Pagkatapos noon, nilagay ko doon sa lalagyanan ng gamit. Binayaran naman kaagad ako nung lalaki. Laki nga ng binigay na tip eh. Siyempre tuwang-tuwa naman ako at nagpasalamat. Nagpaalam, sabay umalis na kaagad. Diretso doon sa may Silang Cavite. Nalagpasan ko na po yung bayan nito. Actually taga-bayan nga po ako ng Silang eh. Tapos medyo liblib na po ang lugar. Kung tama ako ay nakadaan na ako noon doon. Pero dati umaga pa yun. Wala naman ako nararamdamang kakaiba, hindi ako natatakot, hindi rin kinakabahan. Hanggang sa hindi po nagtagal, nahanap ko na rin sa wakas yung location. Is itong bahay sa gitna ng bukid. May nakabukas na ilaw naman doon sa loob. Sigurado akong doon nakapin yung address. Huminto ako, bumaba ng sasakyan. Sinubukan kong tawagan yung number o mag-text pero walang nagre-reply o sumasagot. Sa pagkakataon na yun, tumawag na ako doon sa bahay. Tao po! Tao po! Walang sumasagot Sir Paul pero sigurado ako may tao doon sa loob. At hindi po nagtagal. Bumukas na po sa wakas ang pinto at bumungad doon yung isang matandang babae. Nako, pasensya na iho. Amin na, amin na. Bayad na ito, di ba? Oo, salamat ho. Binigay ko doon sa matanda yung mabigat na bagay na yun at nagulat ako dahil nakaya niya naman. Nagpunta lang siya doon sa loob ng bahay niya at wala nang lingon-lingon sa akin. Ako naman napangiti na lang, napakamot sa ulo. Tapos nagbiyahe na pauwi sa amin. Pero habang nandoon pa rin ako sa mahabang kalsada na yun sa gitna ng bukid, nagulat na lamang po ako nang bigla pong bumigat ang aking sasakyan. Yung motorsiklo ko. Di ko alam kung bakit. Yung kalahati naman sa upuan ko, inuuko pa ng box na lalagyan nga ng mga gamit. Yung square na parang tela, siguro alam nyo na yun. Walang laman yun. Imposible din namang may makasakay na iba. Takantaka ako. Ramdam ko talaga yung pagbigat ng sasakyan ko. Kasabay po nun Sir Paul, nagulat ako nang sa harapan ko bigla pong may isang matanda. Siya yung matandang pinagdeliveran ko. At sigurado din ako, doon siya sa pwesto kung saan ko siya matatamaan. Nasalpo ko siya Sir Paul pero napapikit na lamang ako. Nabigla din ako noon. Nagwigil yung manubela ko dahil wala po akong natamaan. Tapos nakarinig ako ng pagtawa. Yung parang mangkukulam na tawa. Takot na takot ako noon Sir Paul. Harurot ako palabas ng liblib na lugar na yon. Hanggang sa makabalik na ako sa bayan at nakauwi sa amin. Ano ba yung nangyari?
Di naman ako sabog ng panahon na yun Di rin ako lasing. Dami kong katanungan noon Una, ano yung dineliver ko? Pangalawa, anong meron doon sa matandang babae? Anong ginawa niya sa akin? Paano siyang lumitaw doon sa gitna? Tsaka bakit bumigat yung motor ko? Nga pala, nung nakaalis ako doon, gumaan yung motor ko, Sir Paul. Mababaw man ito para sa iba pero para sa akin, takot na takot ako nung gabi na yon. Mula nun, hindi na po ako bumiyahe ng gabi. Hello Sir Paul, ako po si Nick. Isa po akong delivery rider noon. Nangyari ito 2017. Driver po ako sa isang sikat na fast food chain. Hindi na lang po ako magbabanggit. Isang gabi, nag-deliver po ako noon sa isang apartment. Malaking apartment po ito sa Maynila. Ilang palapag po ito, siguro mga 5. Tapos yung pagdideliveran ko po, room 302. Sa pagdating ko pa lang sa nasabing apartment nakaramdam na kaagad ako ng kakaiba. Ang dilim kasi ng apartment, lumang-luma na. Tapos kung titignan mo parang abandonado pero alam mong may nakatira pa naman. Umakyat ako. First floor, second floor hanggang nakarating sa third. At nakita ko naman yung room 302. Kumatok ako sa pinto. May nagbukas naman kaagad. Isang babae. Hindi ko makita ang mukha kasi natatakpan ito ng buhok. Pasok ka. Hindi na ma'am, dito ko na lang po hihintayin. Pasok ka. Doon ako magbabayad. Wala na akong nagawa. Pumasok ako at pagpasok ko pa lang Sir Paul, nakaamoy kaagad ako ng mabahong amoy. Amoy patay na daga, amoy nabubulok. At paglingon ko doon sa loob, may nagkalat na dugo. Napasigaw ako Sir Paul. Naibato ko nga yung pagkain Takbo ko papalabas. Karipas ako hanggang sa makarating sa baba. Hinarang naman ako nung isa sa mga taong nandoon na nagbabantay ata doon sa apartment. Sinabi ko naman ang nasaksihan ko. Agad pong nagpatawag ng pulis. Gustuhin ko mang umalis noon. Wala akong magawa, witness daw ako Napag-alaman ko Sir Paul na yung babae palang umorder sa akin. May pinatay na isang tao doon sa unit niya. It turns out, boyfriend niya pala ito. Hindi umano yung boyfriend daw nagloko. Ginawa niya, inimbitahan niya raw doon sa apartment niya. Pinakain, pinatulog, tapos pinatay. Sa madaling sabi Sir Paul, nabaliw na yung babae na yon. At kamalas-malasan pa, ako pa yung nakasaksi. Kinuhanan po ko ng statement ng pulis, ganito, ganyan, mga procedures at kung ano-ano pa. Tapos nun, pinakawalan na rin naman nila ako. Hindi ko na alam kung ano nangyari doon sa kaso, kung ano nangyari doon sa babae. Basta wala na akong pakialam. At mula rin noon, nag-resign na ako agad sa trabaho ko. Lintik na yan. Trabaho lang naman ang gusto ko. Bakit pa ako nakasaksi ng ganoon? Sol na lang ho, Sir Paul. Nangyari ito, 1990s pa. Nagde-deliver po ako noon. Truck ang gamit ko. Isang malaking kumpanya na hanggang ngayon gumagana pa rin naman, pero matagal na po akong wala doon. Fast forward tayo. Nag-deliver ako noon sa isang liblib na lugar dyan sa may Bulacan. Narating ko na po ang baryo noon. Actually, yun ang alam po yung huling i-deliver ko noon. Sa baryo na iyon natagpuan ko na kaagad yung address. At naibigay ko naman doon sa pamilya ang package nila. Kaso, dito po ako nabigla. Sir, kanina pa ho namin kayo hinihintay, bakit ngayon lang ho kayo? Nako, pasensya na ho boss. Ang layo kasi ng address ninyo ito na ho yung hinuli ko. Boss, doon po sa nagpadala, malinaw ho na nagbigay ng instruksyon na unahin ho itong i-deliver. Hindi nyo ho ba natanggap? Naku boss, depende ho yun Tsaka kung meron man ho hindi ko natanggap. Bakit ho ba? Boss, delikado ho kayo. Yung madadaanan nyo ho pa uwi.
delikado. Di ba ho may mga kabahayan doon? Oo. Mga aswang ho nakatira doon. Baka ho biktimahin niya kayo sa pag-uwi ninyo. Mabuti ho dito ho muna kayo matulog. Natawa ako, Sir Paul. Kasi hindi ako naniniwala sa ganoon. Huwag naman ho kayo magbiro. Okay lang ho ako. Binaliwala ko lang ang lahat ng babala ng pamilya na yon. Pinilit pa nila ako pero syempre hindi naman ako pumayag. Kailangan ko pang makauwi. Maynila pa ako eh. Gabi na nang makaalis ako doon sa baryo. Nagmamaneho na ako nito pa uwi. Dadaanan ko nga yung mga kabahayan doon sa liblib na lugar. At hindi nga po nagtagal. Narating ko na po ang kabahayan. Kasabay nito, may nag-aabang sa akin ng mga tao. Pumapara sila at mga nakangiti. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi po ako huminto. Bagkus binilisan ko po ang pagpapatakbo ko. Naisip ko nga noon kung mabangga ako sila, bahala na sila. Iilag naman yan kung iilag eh. At dito ako nagulat, Sir Paul. Sa pag-ilag po nila, kasabay noon ay nagbago po sila ng anyo. Aswang! Aswang totoo nga! Nakailag naman sila. At hinabol nila ako, Sir Paul. Pero syempre, imposible naman nila akong mahabol dahil mabilis ng truck eh. Isa pa dire-diretso yun at kalsada ang daan eh. Kaya wala silang nagawa. Hingal na hingal ako noon. Kilabot na kilabot ako noon. Totoo palang may mga aswang? Diyos ko. Buti na lang hindi ako huminto. Paano na lang kung huminto ako? Malamang pinagpiestahan na ako doon noong gabing yon. Hello mga kapansit, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Ako po si Paul, ang boses sa Creeping McPansit. Abangan nyo pa po ang mga susunod nating kwentuhan. Salamat sa pakikinig sa kwento sa araw na ito. Hanggang sa susunod na lang po ulit, Mac Pansit out.